Nasaan ang vice-presidente? Nasaan ang VP ng bansang Pilipinas? Kita nyo, mga minamahal, yan ba yung nagiging preferred nyo na presidential candidate sa 2028? Binabagyo na tayo pero nandoon sa KOJC? Nandoon para manira instead na tumulong sa mga communities na affected ng bagyong Enteng? Yung survey firm na nagsabi na top 1 presidential preference itong si Sara Duterte? I-comment nyo nga yung recent survey. Oo, yung Oculum. Diba mga minamahal, according to Oculum, itong si Sara Duterte daw ay number 1. Tapos pangalawa si Tulfo, pangatlo si Leni Robredo. Yung top presidential preference for 2028 election. Anak ng yawa, mga minamahal. Alam nyo, hindi ko gusto si Leni Robredo kasi hindi ko naman yan binoto. Pero tingnan nyo mga minamahal, hindi po siya government official. Private citizen si Leni Robredo, and yet, tingnan nyo tong ginawa ni Leni. Tingnan nyo. Kita nyo yan? Yan Kodus. Kodus. Kay Leni Robredo. Ano nakalagay dito? Leni in action. Former Vice President Leni Robredo went around the community to personally check barangays in Naga flooded due to the heavy rainfall brought by Enteng PH. Yan si Leni, Kita nyo? Yan si Leni. Kita nyo? Yan si Leni. Yan, Yan, Kita nyo? Tumutulong. Partida, private citizen yan, Diba? Tumutulong. Na dapat ang ginagawa niya ngayon ay nagliliwaliw. Kasi hindi naman siya government official, diba? And yet, tingnan nyo, tumulong. Si former VP Leni. Yan kita nyo naman Pero nakikita ko na nag-glow na ngayon si Leni Robredo. Not unlike nung panahon ni former President Duterte na talagang binigyan niya ng stress. Yan si Leni. Yan Yan yung Leni. Matulungin. May pagmamahal sa bayan. Diba? Tapos ito, yawa. Yan ba yung, yung gusto niyong maging presidente ng 2028? Basahin natin tong balitang to Communities affected by Enteng. Si Sara Duterte pumunta sa 39th anniversary celebration ng KOJC na pagmamayari ng isang pugante na si Kibuloy noong Sunday, September 1, where she affirmed her moral obligation both as Vice President and as Davaoenyo to assist and comfort them, especially if they feel persecuted. Talagang pinatunayan niyang vice-presidente siya ng KOJC at hindi vice-presidente ng bansang Pilipinas. Meanwhile, on the same night, former Vice President Leni Robredo visited communities in Naga City to personally check on residents in barangay affected by flooding caused by heavy rainfall from Enteng PH. See the difference, mga minamahal. Tapos nung naging Vice President noon, si former VP Leni Robredo, maliit lang po yung budget na hinahawakan niya sa OVP and yet very productive. Ngayon, umuulan ng confidential funds pero hindi natin makita kung ano yung improvement ng OVP. Gumagawa lang ng palusot na ganito yung kailangan ng Office of the Vice President. Ano nga akala mo sa ibang ahensya hindi nagtatrabaho? Copycat?
Trying hard ka malala, VP. Sara. Trying hard ka. Biruin mo, binabagyo tayo, inuna mo pa yung kulto ni Kibuloy. Umuulan. Bumabagyo. Na dapat sana tumutulong ka sa ating presidente. Tumutulong ka na. Ito, kailangan natin dito i-responde natin to dito. Malala na yung bagyo dito. Kailangan na natin dito ng pagkain, i-responde, security, boat. Kasi tumataas na yung water level o sa Marikina, need ng mga tao ng Tumulong ka? Tumulong ka ba? Wala kaming makita. Bakit wala tayong makita? Kasi wala naman talaga siyang pakialam eh. Pera lang ng taong bayan yung habol niya. Pera lang ng mamamayang Pilipino. Wala siyang pakialam sa atin. Mas may pakialam siya sa pangalan nila at sa pera ng taong bayan. May pakialam siya sa mga taong nakatulong sa kanya. Tingnan niyo si Kibuloy, kahit pugante, pinagtatanggol niya. Pero wala siyang malasakit sa mamamayang Pilipino. Tama ba yun? Grabe na to, mga minamahal. Tapos yan yung gusto niyong iboto bilang presidente? Nung bagyong Karina. Natatandaan ninyo? Hindi pa nga lang nagtagal yun eh. Ano yung ginawa ni VP? Instead na tumulong, lumipad pa Germany para manood ng concert sa Taylor Swift ni Taylor. Habang kami dito binabagyo, habang kami sinansalansa ng bagyong Karina noon, ikaw nagpapakasasa. Mas nauna ka pang lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Tangina men. Yan yung gusto niyo maging presidente, bukod sa isip bata, may something sa pag-iisip. Yan yung iboboto niyo, yung walang pakialam sa ating bayan. May pakialam lang sa pera natin, pero sa bayan wala. Grabe na to, mga minamahal. Hindi na kinaya ng bones ko. Hindi na kinaya ng brain cells ko tong pinanggagawa ni Sara Duterte. Tapos umattend ka sa KOJC. Imbis naman lang sana nandoon ka na. Pwede kang magpahayag. O, nandito po ako sa KOJC ngayon pero mamaya-maya pupunta na po ako dyan kasi alam kong kailangan nyo ako may bagyo. Pero anong ginawa mo doon? Nanira ka pa. Wala ka na ngang kwenta, nanira ka pa? Punyeta, saan ka dapat ilugar, BP? Habang kami dito, kamot ng kamot kung anong gagawin namin. Pati yung presidente napapakamot kung ano yung gagawin, kung magde-declare ba ng may pasok bukas o wala. Tapos ikaw nandyan ka sa kulto ni Kibuloy para ipagtanggol ang pugante? Sa panahon pa mismo na masama yung panahon. Dati ka bang gago? Hindi, I'm just asking. Dati ka bang tarantado, VP? Ang grabe tong mga minamahal, nakakaloka. Ano ba naman tong ginagawa ni Sara Duterte? Wala talagang utak. Kabugo ni mo, eh. Oh, yun, mga minamahal. Nasaan ang vice-presidente natin? Nasaan ang pagmamahal niya sa bayan? Hindi nyo makita, no? Parehas tayo. Hindi din natin makita. Kasi wala naman talaga siyang totoong pagmamahal sa ating bayan. Kaloka? Oh, anyway. Yun po, mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.